So ayun, kumusta mga Kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoysi. So another update na naman tayo patungkol sa WPS nating mahal. So this video is from Boss Balita TV. So meron itong pamagat na hudyat na ba to? Utos ng Commander-in-Chief, pinaghahanda AFP sa gera. China, pinasok na Rosal Reef. Nako. Ano na naman to? Actually, ano talaga to non-stop talaga tong kahunghangan ng China So, yan yung panonoorin natin. This video is from Boss Balita TV. So, supportahan nyo yan guys. Tapos yun, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoysi. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, hudyat na ba to? Utos ng Commander-in-Chief, pinaghahanda AFP sa gera. China, pinasok na Rosal Reef. So, yun, like, comment, share, subscribe. Start. Kasi sa balitang kumakalat, tinawag ng Philippine Navy isang Ulit-ulit lang Base sa balitang kumakalat, tinawag ng Philippine Navy isang act of aggression itong pagkukumpulan sa Rosal Reef ng mga barko ng China. Ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad, unti-unti na nila tayong pinapasok. Nasa loob na sila ng exclusive economic zone ng Pilipinas. 32 barko na daw kasi ang kanilang nai-record. Ni isa wala daw sumasagot sa barko ng Pilipinas. Indikasyong mga agents daw yan ng act of aggression para magpasimula ng gulo sa Pilipinas. Act of aggression talaga yan. Tapos ipapalabas nila ngayon na this is our 9-dash line. So Philippines is doing the act of aggression, not we. Sabi yung English ko. Not we, not ours. Not us. Not us pala. Not us, yeah. Ano man ang gagawin nila, in the first place, they should not even be there. Dapat wala dyan yung mga, ang tawag ko dyan, mga agents of aggression ng China. Sila ay pumapasok sa ating exclusive economic zone. Pero babala ni PCG Commodore J. Tariela, nagpapanggap lang daw mga Chinese militia itong mga Chino. Pero ang totoo, mga reserve forces daw yan ng Chinese Coast Guard. Dapat ganyan din yung gawin ng Pilipinas. Halimbawa ganyan, yung mga di-umani mangingisda natin, dapat samahan din sila ng mga Navy or yung mga skilled talaga, di ba? Para if ever na pangkain ng China na manghuli na talaga dyan sa West Philippine Sea, at least meron silang palag, di ba? Kasi alam naman natin yung China, mas pinipili talaga nila yung mga mangingisda Tapos sinusunod nila yung Coast Guard, di ba? Kumbaga namimili sila ng mga mahihina. Or hindi siya mahihina totally. Pinipila nila yung walang kalaban-laban sa kanila, di ba? Kunwaring parang mga walang gagawin lang sila dito. Pero ang totoo, mga backup daw talaga yan ng China. Kala ko si KMJS yun Form our own exclusive economic zone. Or perhaps, ang ginagawa ng mga Chinese maritime militia na to, they are always yung parang reserve force ng kung anumang harassment ang gagawin ng China Coast Guard. Samantala, nanawagan naman si Pangulong Bongbong Marcos sa AFP na maghanda matapos sabihin na ng China na baka ang Taiwan sa atin pahihingi ng tulong. Masyadong malapit daw kasi dito ang Pilipinas. Ayon kay PBBM, mas nakakabahala daw ang nangyayari ngayon kumpara sa dati pinagdadaanan ng Pilipinas. Mapaloob o labas man daw kasi ng Pilipinas ngayon. Nasali pa si Mayor Alice Go ay talagang merong nagpaparamdam na China. Kaya gustong ipaghanda ni BBM ang Pilipinas ngayon. Humanda daw tayo sa pagdepensa. Yes, Ella, dapat maging handa ang Pilipinas dahil sa mas dumaraming pahayag ng mga banta sa labas ng bansa. Resulta ng pagtaas ng geopolitical tension sa Indo-Pacific. Ito din yung isa sa alarming kasi yun nga ay yung labas natin parang inaano na tayo ng China. Tapos ngayon malaman-laman natin kaliwat kanang balita na yung China nga ay parang nangloloko dito sa loob ng bansa mismo natin, di ba? Especially yung mga issues ngayon sa Pogo na sila yung nililink. Meron pa sila natagpuan doon na Chinese military uniform, di ba? Like, yun ang sentro ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon nang dumalaw sa 5th ID ng Philippine Army sa Camp Melchor de la Cruz, Isabela. Ayon kay Pangulong Marcos na ilagay ang Pilipinas sa area of interest ng China dahil malapit ito sa Taiwan. Kaya mahalagaan niya na maging handa ang northern part ng bansa sa anumang maaaring mangyari. Ayon kay PBBM, mas nakakabahala ngayon ang nagaganap na external threat kaya kailangan ng preparasyon.
Dagdag pa ng Pangulo, kailangang i-reorient ang pag-iisip ng liderato ng Pilipinas at i-adapt ang full commitment nito na depensahan ang teritoryo ng bansa. Hindi anya kukuha ng teritoryo ang Pilipinas o guguhit man ng panibagong sovereign territory o EEZ o baseline. Ngunit binigyan din ng Commander-in-Chief na hindi papayag ang Pilipinas na kuhanin naman Ito ba yung sa hindi yun? Akala ko ito yung video sa Independence Day. kahit ang isang pulgada ng teritoryo nito. Pero ayon kay ACT Teachers Party List Franz Castro, tinawag niya isang malaking nonsense ang pagkanta ng bagong Pilipinas na ipinag-uutos na ng Pangulo para pagkaisahin ng mga Pilipino. Yan, of course. Meron talagang something tututol Pero dyan. kontra siya sa pagkanta, ayaw daw sumunod dito ni Franz Castro. Well, hindi na to kailangan nonsense ito dahil unang-una meron na tayong constitutionally na mandated na na lupang hinirang at saka itong panatang makabayan na merong batas niyan at saka naaayon yan sa konstitusyon. Giit pa ng Teacher Solon, mas dapat pagtuunan ng panahon ng administrasyon ang mga suliraning kinakaharap ng bansa. Pag-isipang mabuti. Yan nga, kinakaharap nga yan ng bansa. Yung West Philippine Sea, diba? Pero bakit may mga tao na ayaw makiisa? Gusto pa nga ibigay para wala na daw gulo. Di ba naman mga loko? Paano patataasin ang sweldo, magkaroon ng mga regular at kalidad na trabaho ang ating mga mamamayan. So yun yung dapat na pag-isipan ng nasa Malacanang at hindi itong mga gimmick na naman. Kung totoong maganda yung governance, ipakita ito doon sa gawa. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? So yun, ano daw yung reaction nyo dito, men? So this video is from Boss Balita TV. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Like, comment, share, subscribe. Also, before you leave on our YouTube channel, don't forget to subscribe. Like, comment, share, subscribe, of course. Thank you so much for watching. Ika nga nila. So yun, what is your opinion, guys? Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. Tapos syempre, meron din talagang kukontra, kinukontra talaga nila yung yung kumbaga kahit na ginagawa na ni PBBM yung best niya para lang malutas itong WPS or whatsoever. Parang meron din mga side comments na pukusan mo rin yung pukusan mo rin yung like, men, isa to sa malaking banta to sa bansa natin . Though, hindi naman pinapabayaan ni PBBM yung iba, pero yung tipong may ginagawa yung Pangulo dito sa WPS, tapos yun, gagamitan nyo siya ng atake ng ibang anggulo. 'Di ba? Kasi itong sa usapin WPS, need lang naman talaga natin dito na magkaisa . 'Di ba? Grabe. Tsaka yung yung banta talaga sa bansa natin is na talaga, dapat talagang paghandaan ng mabuti Tapos yun, yung pagpasok nga ng China sa Rosal Reef, sobrang dami na. Tapos pinapalabas lang nila na mga militia lang. Like, grabe yung ganun na. Tayo kaya, ganun din yung gawin natin ba? Para naman ma-safety natin yung mga mangingisda natin. Kasi alam naman natin na June 15, yung sinabi ng China na manghuhuli na nga sila, di ba? So, abang-abang lang tayo sa update. I think bukas ko pa ito ma-upload. So, tingnan na lang natin kung ano talaga yung mangyayari dyan sa West Philippine Sea. Kasi, yun nga, bago pa man pinalabas, bago pa man yun na ipatupad nung simula nung pinalabas ng China na manghuhuli na sila sa Tatapak Dium, sa imaginary 9-dash line nila, ay parang na na natin yan as gulo talaga yan. Kasi syempre, ang kakapal naman na mukha nila na paghuhulihin yung mga mangingisda natin na nasa loob lang naman ng 200 nautical mile, di ba? Tapos yung argument nila, yun lang yung 9-dash line nila na wala, sobrang tagilid. Tayo pa yung pinaggagawang masama, di ba? Kung di ba naman mga olats or mga locos. So yun, basta tayo dito Pilipino, laban lang talaga tayo. Ipaglaban natin kung ano yung tama. Tapos syempre, magdasal tayo, ipagdasal natin yung mga magigiting nating mandirigma na nandun sa dagat na humaharap sa sa mga mananakop. Tapos yun yung sa BIRP Sierra Madre din, sa Pangulo din natin. Pagdasal natin sila na naway yung mga nila ba, matagumpay yung plano nila. Tapos yun syempre, Philippines, sana'y
maging maunlad na sana'y dumating tayo sa pinakaasam natin na kalayaan dyan sa WPS. So yun na, kayo na masasabi nyo dito guys. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Again, Boss Balita TV, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.